Matapos matanggap ang kanilang mga utos, ang lahat ay nagsimulang kumilos. Hindi nagtagal, natanggap ni Lightning ang senyales sa pamamagitan ng komunikasyon na dala ni Mag, na naipadala na ang lahat sa kanilang mga posisyon. Dahil handa na ang lahat, nakangiting nag-thumbs up si Lightning at lumingon sa kanyang mga kaibigan, sina Maggie at Hummingbird, na kumaway bilang senyales na oras na. Maya-maya lamang, ang tatlong babae ay tumakbo papunta sa isang imbensyon na pinangalanan ni Lightning na Eastwind, na mayroong 4 na missile sa bawat gilid. Umakyat si Hummingbird sa harness at hinawakan ang mga control rod, na dinadala ang kanyang mahika at ginagamit ang kanyang kakayahan upang pagaanan ang setup ng hull. Pagkatapos ay nag-transform si Maggie at humiga sa ibabaw ng harness. Tinali sila ni Lightning gamit ang mga strap at lubad, na pinagsanib si Maggie at ang Eastwind sa isa. Ilang beses itong sinubukan ni Maggie, na kinukumpirma na pasok ito sa kanyang limitasyon sa timbang. Nang handa na ang lahat, pumalakpak si Lightning, nagsuot ng kanyang goggles, at tumalon sa hangin, na tumatawa habang inaanunsyo na malinaw ang lahat ng ruta para sa paglipad. Si Hummingbird, na nakatikip sa kanyang noo, ay bumulong, heto na naman. Ibinuko ni Maggie ang kanyang malalaking pakpak, at nagsimula silang umakyat. Hindi nagtagal, nakarating sila sa himpapawid sa itaas ng lumang banal na lungsod. Nakatingin sa kinamumuhiang lungsod, naisip ni Lightning, talagang gumanti ang karma sa lugar na ito, nararapat lang ito sa simbahan. Ngunit alam ng tatlong babae na marami pa ring inosenteng sibilyan dito, lalo na ang mga ulila na kinidnap ng simbahan at ikinulong sa iba't ibang monasteryo. Kaya, ang pagbomba sa buong lumang banal na lungsod ay hindi isang opsyon. Sa buntong hininga, ginulo ni Lightning ang kanyang buhok, nililinaw ang kanyang isip bago mabilis na sumisid. Sumunod si Maggie sa kanya. Bumaba sila patungo sa isang plaza. Napansin ang pababang mga anino, ngunit bago pa sila makariyak, biglang hinayla ni Lightning ang trigger at sumigaw, ngayon, ihulog ang mga bomba. Si Hummingbird, sa harness, ay humila ng release lever. Ang mga bomba ay humiwalay, agad na nabawi ang kanilang orihinal na timbang at bumagsak pababa. Pagkatapos, lumingon sina Lightning at Maggie at lumipad sa kabaligtaran na direksyon. Ang mga tao sa ibaba, na sa una ay nagulat at akala na ito ay ilang piraso lamang ng bato, ay nagbiro na swerte na lang kung may matamaan. Kaya, walang isa man sa kanila ang nag-abala na magtago. Sa isang iglap, ang 2 missile ay tumama sa mismong sentro, sumabog ng may napakalaking ingay. Halos agad-agad ang buong plaza ay natupok ng apoy at usok. Mas maraming mga kabalyero ang sumugod sa lugar, at nasaksihan ang tila impyerno mismo. Bago pa sila makariyak, bumalik ang mga babae para sa pangalawang round, na naghulog ng 2 pang missile sa karamihan, at nagdulot ng isa pang pagsabog. Ang nakakabinging mga pagsabog at ang mga daing ng mga nasugatan ay nagpahirap sa lahat. Isang commander ang nag-utos ng agarang pag-urong. Ang mga natitirang tropa ay mabilis na tumakas sa labas ng lungsod, na hindi alam na ang unang hukbo ay lubos na nakapalibot sa kanila mula sa mga gilid. Sa sandaling sila ay lumabas. Isang barrage ng mga bala ang pinaputok, at sila ay bumagsak sa lupa. Ilang oras lamang ang kinailangan para malipol ang buong hukbo ng Dawn sa loob at labas ng banal na lungsod. Matapos linisin ang larangan ng digmaan, mabilis na nakarating ang balita kay Edith. Isang opisyal ang nag-abot sa kanya ng isang ulat na maingat niyang binasa. Gayunpaman, walang nabanggit tungkol sa hari ng Dawn at kay Amp Ian. Ipinaliwanag ng opisyal na walang mga bangkay na tumutugma sa kanyang paglalarawan ang natagpuan sa mga patay. Sa panahon ng interogasyon ng mga bilanggo, ang ilan ay nagsabing nakakita ng isang taong kahawig ni Amp Ian, ngunit sa kaguluhan, hindi sila nakasigurado. Gayunpaman, nabanggit ng bilanggo na ang tao ay nakasuot ng damit sibilyan at kasama ng isang grupo ng mga kabalyero. Nang tanungin tungkol sa lokasyon, sumagot ang opisyal na ito ay sa loob ng banal na lungsod noong panahon ng pagbomba. Tumango si Edith na iniisip na ito ay tiyak na si Amp Ian. Sa gayong makabuluhang digmaan, makatuwiran para sa hari na personal na manguna. Naisip ni Edith na ang pagbaba ng ego ng hari ng Dawn upang magbalat kayo bilang isang sibilyan at tumakas ay isang matalinong hakbang. Nang marinig ito, ikinuyong ng opisyal ang kanyang mga kamao sa pagkabigo, na nabalisa na ang pinakamalaking target ay nakatakas.
Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Edith na huwag sisihin ang kanyang sarili. Nagbigay siya ng isang malamig na ngisi, na iminumungkahi na maaaring hindi ito masamang bagay. Kapag napagtanto nila kung gaano kasama ang maging mga kaaway ng Grey Castle, at ang trono ni Amp iyan ay maaaring hindi na komportable. Pagkatapos ay tinanong ng opisyal kung ano ang susunod na hakbang. Itatanong kung dapat nilang sakupin agad ang banal na lungsod. Sinabi sa kanya ni Edith na maghintay, na binanggit na si Maggie ay darating upang kunin ang isang mahalagang tao. Kung magiging maayos ang lahat, maaaring mas madali nilang makuha ang lungsod. Samantala, nakaupo sina Isabela at Agatha sa kondongan ni Maggie. Sa likod ni Maggie habang bumababa sila sa istasyon ng kampo ng unang hukbo sa labas ng banal na lungsod. Nang makita muli ang pamilyar na lungsod pagkatapos ng isang taon, nakaramdam si Isabela ng nostalgia. Isang gwardya ang nag-inform sa kanila na naghihintay si Edith sa loob. Pagpasok sa Tolda, ipinakilala ni Edith ang kanyang sarili ng may ngiti, na ipinapaliwanag na siya ay miyembro na ngayon ng Departamento ng Depensa at ang pansamantalang commander para sa operasyon laban sa banal na lungsod. Ito ang unang pagkakataon na nagkita sina Isabela at Edith. Ang unang impresyon ni Isabela kay Edith ay isa siyang napakagandang mortal na babae. Inabutan siya ni Edith ng isang ulat, na binabanggit na sinuri ni Lightning ang 3 pangunahing monasteryo at natuklasan ang isang malaking problema. Ang mga ulila ay tila organisado at handang ipagtanggol ang compound hanggang kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit walang aksyon na isinagawa pa. Tinanong ni Edith si Isabela kung mayroon siyang anumang mga mungkahi. Nag-isip si Isabela sandali at nagpas siyang pumunta at personal na makipag-usap sa mga ulila. Sa labas, nang makita si Isabela, agad na tumayo si Mag at sumaludo, na idinikit ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib at yumukod. Umiling si Isabela, na ipinaalala sa kanya sa 12-dosenang pagkakataon na itigil ang mga formalidad sa pangkalahatan. Ginamit lang ng mga ulila ang kanyang pangalan, hindi na sila ang mga dalisay. Sa kabila nito, yumukod at sumaludo pa rin si Mag, kaya napahinga na lang ng malalim si Isabela. Ginamit ni Mag ang kanyang kakayahang ipatawag ang kanyang mahiwagang cube, at lahat sila ay pumasok sa loob. Lumingon si Mag sa mga sundalo ng unang hukbo, nagtatanong kung hindi sila sasama. Tumugon si Isabela na hindi sila papasok sa banal na lungsod hanggat hindi ito ligtas. Mabilis na dinala ng mahiwagang cube ang grupo sa isa sa mga monasteryo. Ang malaking patio ay halos walang laman, maliban sa ilang mga babae na mukhang ilang araw nang hindi kumakain, na may hawak na mga malalaking pitchfork bilang mga sandata. Nakaramdam ang isang babae ng kakaiba at biglang lumingon, sumisigaw, "Sino iyan?" Ito ay ikinagulat ng iba pang mga malapit, na naging sanhi ng isang alon ng gulat. Habang ang lahat ay lumingon sa direksyong iyon, nakita nila ang dalawang babae at tila naniwala na ang dalawa ay biglang lumitaw mula sa kung saan. Matatalim na sipol ang umalangaw sa compound habang ang lahat ng mga babae ay sumugod palabas, bawat isa ay may hawak na iba't ibang mga sandata. Nagsimulang mag-channel ng kanyang mahika si Agatha nang biglang sumigaw ang pinakamatandang babae para tumigil ang lahat. Nanginginig, itinanong niya kung ang babaeng nasa harap nila ay si Lady Isabela, ang dating dalisay ng Papa. Kalmadong tumanggo si Isabela, mukhang hindi nila siya nakalimutan. Nang makita ang mga babaeng ibinababo ang kanilang mga sandata, nakaramdam si Isabela ng katiyakan na ang gawain na ibinigay ng hari ay maaaring may seguo ng maayos. Ngunit sa sumunod na sandali, siya ay natigilan sa kanilang reaksyon. Ang mga babae ay sabay-sabay na lumuhod, nakayuko ang mga ulo, sumisigaw na sila ay nailigtas, na si Lady Isabela, o sa halip, si Papa Isabela, ay dumating upang iligtas sila, at nagmakaawa, "Kamahalan, huwag mo kaming pabayaan." Nakaramdam si Isabela ng kaba matapos tawaging Papa at akmang itatanggi ang mga pakiusap ng mga babae, ngunit mahigpit na inilagay ni Agatha ang kanyang kamay sa kanyang balikat, na pumipigil sa kanya. Ipinaalala sa kanya ni Agatha na ang misyon ang pinakamahalaga at hindi ito ikakagalit ng kanyang kamahalan. Huminga ng malalim si Isabela at mahigpit na tinanong ang mga babae kung ano ang ibig nilang sabihin sa pagliligtas sa kanila at itinanong ang kinaroroonan ng mga Judgment Army at mga pari. Ipinaliwanag ng mga babae na sila ay tumakas habang ang ilan ay ipinatawag ng simbahan. Mabilis na nagsimulang magsalaysay ang isang babae,
na nagsasabing nakagawa siya ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpatay sa isang pari. Ang iba ay nagmadaling ipagtanggol siya, na iginigit na hindi niya ito kasalanan. Ang ilan ay nabanggit na sila ay walang supply sa loob ng 2 buwan, wala silang damit o pagkain. Ang ilan ay nagsimulang magtanong kung sila ay pinabayaan na. Isang ingay ng mga boses ang pumutok habang ang lahat ay sumusubok na ipaliwanag ang kanilang sitwasyon. Sumigaw si Isabela para tumahimik, na nagsasabing isang tao lang ang dapat magsalita sa isang pagkakataon. Pinili niya ang pinakamatandang babae para magpaliwanag. Ibinunyag ng babae na simula ng labanan sa Coldwind Ridge, ang mga supply ng monasteryo ay lumiit. Sa simula, ang mga bahagi ng pagkain ay binawasan, at sa kalaunan, kahit na ang bilang ng mga pagkain ay hinati. Dahil halos walang laman ng bodega, wala silang ideya kung ano ang nangyayari sa labas dahil sa kawalan ng impormasyon. Nilinlang sila ng mga tao ng simbahan, sinasabi lamang sa kanila na patuloy na magdasal habang nakikipaglaban ang simbahan. Nang makarating sa kanila ang balita, kakaunti lamang ang mga hindi napili o sa halip ay inabandonang mga mananampalataya ang nanatili sa monasteryo. Mula sa mga taong ito, nalaman nila na ang Grand Cathedral sa Hermes ay bumagsak, at ang simbahan ay nasa bingit ng pagkasira. Sa isang desperadong pagtatangka, nagpa siya ang mga nakatataas na opisyal na iwanan ang lumang banal na lungsod at tinipon ang mga mahahalagang tauhan sa kabundukan. Ang huling utos na iniwan para sa monasteryo ay upang ipagtanggol laban sa sumasalakay na kaaway at isakripisyo ang kanilang mga buhay sa Diyos hanggang sa huli. Sa harap ng ganitong kakila-kilabot na balita, lalo lamang lumala ang sitwasyon. Ang mga inabandonang mananampalataya ay naging mas malupit, kahit na inaabuso ang mga babae. Ipinahayag nila ang kanilang mga sarili bilang mga bagong pari at nagsimulang gumawa ng mga kakila-kilabot na gawain. Hindi nagtagal hanggang sa ang sitwasyon ay ganap na lumala. Narinig ang mga sigaw ng kanilang mga kasama para sa tulong, nagpa siya ang mga babae na lumaban, na armado ang kanilang mga sarili at naglunsad ng isang pag-atake sa gabi. Matapos patayin ang mga pari, nalaman nila na ang hukbong ng Dawn ay sumulong sa mga hangganan ng lungsod. Sa desperasyon, kumuha sila ng mga armas, na humahantong sa nangyayari ngayon. Matapos marinig ang pahayag ng mga babae, nakaramdam si Isabela ng kakaiba. Mayroong isang lihim na daanan na patungo sa banal na santuwaryo, kahit na ang pangunahing labasan. Paano maiiwanan ang gayong importanteng lugar ng napakadali? Ito ay naging dahilan upang magkaroon siya ng maraming hinala. Pagkatapos ay tinanong niya ang babae kung ano ang kanyang pangalan, at sumagot ito, Autumn. Itinuro ni Isabela na kung walang pagkain, mamamatay sila kahit hindi pa dumating ang hukbong Dawn. Tinanong niya kung naisip na ba nilang tumakas. Nag-alinlangan ang mga babae at pagkatapos ay tumingin sa baba. Hindi pa sila nakakalabas sa lugar na ito, at kahit nagawin nila ito, saan sila pupunta? Bagamat gutom at kulang sa pagkain, nakakatanggap pa rin sila ng ilang pagkain araw-araw. Naniniwala sila na ang pag-alis ay maaaring walang mabuting madudulot. Nakikita ang kanilang pagkalito, naunawaan ni Isabela kung ano ang nangyayari. Hindi lamang ang mga utos ng simbahan ang nagpapanatili sa kanila dito, ang kanilang pamumuhay ay nag-iwan sa kanila ng walang ibang pagpipilian. Tinanong ni Isabela kung bakit nila siya tinawag na kamahalan at ang papa. Nag-alinlangan si Autumn at pagkatapos ay ipinaliwanag na ang kasalukuyang papa na si Maine ay namatay, ang 3 pangunahing obispo ay lahat namatay, at ang Hermes ay hindi naglabas ng anumang bagong mga utos. Ayon sa prinsipyo ng automatikong sunod, si Isabela ang pinakamalapit sa trono. Pagkatapos ay nagmakaawa ang mga babae sa kanya na iligtas sila. Doon napagtanto ni Isabela na nakita siya ng mga babae bilang kanilang huling pag-asa. Naisip ito, nakabuo siya ng isang mas mahusay na plano. Sinabi niya sa kanila na naroon siya upang maghatid ng isang mahalagang mensahe. Nagsimula siyang sabihin sa mga babae na ang simbahan ay hindi na ang simbahan na kanilang kilala. Itinaas ang kanyang boses, ipinahayag ni Isabela, si Maine ay hindi ang tunay na papa. Tinalikuran niya si Papa Oberlin at inagaw ang trono ng papa. Dagdag pa niya na ang Grey Castle ay hindi kaaway ng simbahan. Para labanan ang tunay na kaaway, nakipag-alyansa pa si Papa Oberlin sa Grey Castle. Tiniyak niya sa mga babae na ligtas na sila ngayon at ang mga utos na nakuha nila mula sa simbahan ay pawang mga kasinungalingan.
Gayunpaman, ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay ibalik ang kaayusan sa dating banal na lungsod. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pagkalito at kawalan ng paniniwala sa marami. Ngunit alam ni Isabela na ang pagwasak sa kanilang mga lumang paniniwala at paghabi ng isang bahagyang hindi totoong salaysay ang tanging paraan upang iligtas ang mga babaeng ito at bigyang kakayahan si Haring Roland na tunay na kontrolin ang lupaing ito. Bigla, kumalam ang tiyan ng isang babae. Nahihiya, tinakpan niya ang kanyang tiyan. Ngumiti si Isabela at sinabi, "Siyempre, aayusin natin ang lahat pagkatapos kumain ng lahat." Naghiyawan ang mga babae, na sumisigaw, "Mabuhay ang Papa!" Di nagtagal, binuksan nila ang tarangkahan at sinira ito. At ang mga katulad na eksena ay nangyari rin sa iba pang mga monasteryo. Ang mga babae at mga ulila ay nagsilabasan, relieved at umaasa. Isang maliit na babae ang tumayo sa harap ni Isabela at magalang na sinabi, "Salamat po, Lady Isabela." Isa-isa, ang bawat bata ay nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Na tinatawag siyang mabuting tao at nangangakong hindi siya makakalimutan. Sa una ay nagulat si Isabela. Simula nang maging dalisay siya, nakatanggap siya ng maraming pagkamuhi at sumpa. Ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang mga salita ng pasasalamat. Bigla, nakaramdam siya ng bago sa kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi niya pa naranasan dati. At talagang nagustuhan niya ito. Siguro ito ang intensyon ni Roland sa simula pa lang. Bahagyang namumula, nagpatuloy siya sa kanyang trabaho. Maya-maya, dumating sina Roland at Nightingale sa hilagang teritoryo. Tinanong ni Nightingale ang sitwasyon sa banal na lungsod. Si Roland, na nagbabasa ng isang confidential na ulat, ay nagsabi sa kanya na ang inaasahang labanan ni ang mga Tekira Witches o ang kanilang pinakabagong kagamitan ay hindi kinailangan. Nagulat si Nightingale, hindi ba nagbigay ng anumang paglaban ng simbahan? Ipinahiwatig ng ulat na ang mga nakatataas na echelon ng simbahan ay sama-samang naglaho. Ang dating masiglang lungsod ay walang laman, na may ilang residente na lamang na naiwan sa mga panlabas na distrito. Upang mapanatili ang ilusyon ng presensya ng simbahan. Ngunit ang intel ay hindi gaanong nagdetalye. Matapos ang maikling pahinga, inutusan ni Roland ang hukbo na magpatuloy sa Hermes. Nang sa wakas ay makarating sila doon, sina Isabela, Edith, at ilang iba pa ay naghihintay sa kastilyo. At sinabihan sila na inabandona na ang simbahan. Ang simbahan ay nasa estado pa rin ng kaguluhan. Nagpaplano ba silang mag-regroup at umatake muli sa ibang pagkakataon? Alam niya na kailangan niyang manatiling alerto laban sa mga panatikong ito. Si Isabela, gayunpaman, ay ngumiti at sinabi kay Roland na huwag mag-alala. Hindi na babalik ang simbahan. Iniwan pa nila ang isang mensahero. Sa hilagang distrito, nakilala ni Roland ang tinatawag na mensahero. Ito ay isang payat na matandang lalaki na nakasuot ng damit pari na nakakapit sa isang libro. Tumingin ang matanda kay Isabela bago lumingon kay Roland at nagtanong, "Kayo ba ang kamahalan na si Roland Wimbledon, hari ng Grey Castle?" Matapos tumanggo si Roland, ang matanda ay nagsalita ng dahan-dahan, "Nanalo ka, kamahalan." Ang kanyang tono ay puno ng sarkasmo. Sinabi niya kay Roland na kung ito ang kinalabasan na gusto niya, atras ang simbahan at iiwan sa kanya ang lahat ng kanyang kailangan. Ang lungsod ay kanya, ngunit kapalit nito, mamanahin niya ang kanilang mga bangungot. Si Roland, na hindi natitinag, ay nagtanong kung ano ang mga bangungot na ito. Lumakas ang boses ng matanda, halos dumura habang nagsasalita, na nagsasabing wala si Roland ideya kung anong uri ng kaaway ang kanilang hinahandaan na harapin sa loob ng maraming siglo. Sa pamamagitan ng pagsira sa simbahan, si Roland ang magdadala ng mga kahihinatnan. Sinabi pa niya na ang sangkatauhan ay haharap sa pagkalipol dahil sa kanya. Sa wakas ay naunawaan ang implikasyon ng matanda. Kalmadong sinabi ni Roland na nagmamalabis ang matanda. Nakita ang walang pakialam na sa loobin ni Roland, hinampos ng matanda ang kanyang libro. Na nagsasabing kung babasahin ni Roland ang mga sagradong teksto ng simbahan, mauunawaan niya ang kahangalan ng kanyang mga aksyon. Malapit na niyang ibunyag ang tunay na kaaway ng sangkatauhan nang putulin siya ni Roland. Nainagaw ang libro sa kanyang kamay at malamig na sinabi, "Ang mga demonyo, di ba?" Ang mapanuyang tono ni Roland ay nagpatahimik sa matanda.
Nagpatuloy siya na nagsasabing malamang nababanggitan ng matanda ang banal na digmaan o ang ngiti ng mga Diyos o marahil ang pinili. Si Roland, na nanlilisik ang mga mata, ay sinabi sa kanya na nakikipaglaban na siya sa mga demonyo. Ang matanda ay natigilan, nakanganga ang bibig. Ngunit hindi siya makabuo ng isang coherent na sagot. Lumingon siya kay Isabela, na simpleng nagkibit balikat at pagkatapos ay sinabi sa matanda na wala siyang sinabi. Ngunit matagal na itong alam ni Roland at mas marami pa siyang alam kaysa sa sinuman mula sa simbahan. Pagkatapos, inutusan ni Roland ang mga sundalo na dalhin siya palayo. Natatakot na baka ang anumang karagdagang salita ay maging sanhi ng pagkamatay ng matanda sa galit. Sa lugar o baka atakihin pa ito sa puso. Binuhat siya ng mga sundalo at inescort siya palayo. Lumingon kay Isabela, pinuri ni Roland ang kanyang mga pagsisikap. Kinikilala na kung wala siya, hindi sana agad na ibalik ang kaayusan sa banal na lungsod. Nag-alala si Isabela na baka hindi sang-ayunan ni Roland ang kanyang pagbibigay ng mga utos sa ilalim ng pagpapanggap bilang papa upang pag-isahin ang mga inabandona. Gayunpaman, tiniyak sa kanya ni Roland na may ngiti, na nagsasabing wala siyang pakialam hanggat ito ay epektibo. Nagmamadaling sinabi ni Isabela na hindi niya inaasahan. Ngumiti si Roland at binanggit na, gayunpaman, magkakaroon din ng mga gantimpala. Sinabi niya kay Isabela na kung kailangan niyang kumilos sa isang opisyal na kapasidad bilang kanyang sugo, maaari niyang tamasahin ang mga pribilehiyong kaakibat ng katayuang iyon sa araw na iyon. Gayunpaman, mukhang naguguluhan siya. Ipinaliwanag ni Roland na maaari siyang mag-enjoy ng isang maluwag na luxury suite. Mga gourmet na pagkain na inihanda ng mga royal chef. At mas maraming chaos drink hanggat kaya niya. Siyempre, binigyan din niya siya ng opsyon na pumili ng mga gintong barya bilang gantimpala. Nagulat si Isabela sa mga sinabi ni Roland ngunit kalaunan ay ibinaba niya ang kanyang ulo, namumula at nagsabing susundin niya ang mga kagustuhan ni Roland. Pagdating nila sa isang bodega sa Holy City, natuklasan ng mga sundalo ang isang imbakan ng pagkain at mga armas. Natanggap ni Roland ang balita at dali-daling nagpunta roon. Laking gulat niya, bukod sa ginto at mga alahas, wala sa mga estratehikong materyales ang kinuha. Mukhang totoo ang sinabi ng dating pari na iniwan ang lahat ng buo. Sa basement ng bodegang ito, nakita nila ang isang tagwan ng mga berserk kills, eksaktong 420,000 ang mga ito. Agad na iniutos ni Roland ang pagsira sa mga ito. Isang malaking apoy ang sinindihan sa mga pader ng lungsod, sinusunog ang mga pills hanggang sa maging abo, at ang mga natitirang resido ay itinulak pababa ng mga pader. Nakabuntong hininga si Roland sa relief. Susunod, hihintayin nila si Axe na linisin ang mga teritoryo sa silangan, tipunin ang hukbo sa hangganan ng kalapit na bansa, at maglunsad ng isang pincer attack sa kaharian ng Don kasama ng pangunahing puwersa. Humahanga sa tanawin sa labas, binanggit ni Roland ang bihirang sandali ng paglilibang. Bumalik siya sa kanyang tolda, sabik na bisitahin ang lugar na nabanggit ni Isabela dati, ang Hall of Reflections. Sinasabing ginamit doon ni Acres ang mga ilusyon upang ipasa ang kasaysayan sa loob ng mga siglo. Ito rin ang lugar kung saan si Zero ay lumipat mula sa isang purong isa tungo sa Papa. Ibinahagi niya ang kanyang plano kay Nightingale at ana nang biglang bumukas ang pinto. Si Lightning, nakasimangot at mukhang lubhang nasaktan, ay hindi makapaniwalang nakalimutan siya ni Roland para sa isang mahalagang pakikipagsapalaran. Sumingit din si Maggie sa ilang hiyaw. Bago pa makapagsalita si Roland, ang dalawang babae ay tumalon sa kanya. Well, walang paraan para tumanggi ngayon. Ang iba ay natural na sumunod. Sumama sina Hummingbird, Lily, Agatha, at maging si Nana. Ipinilit ni Nana na kung pupunta si Sister Anna, kailangan din niyang sumama. Seryosong sinabi ni Lily na kailangan niyang pumunta kung sakaling mayroong anumang bakterya o virus sa loob. Nagmakaawa rin si Phyllis na sumama, nagmamakaawang gusto niyang makita si Acres kahit isang beses lang. Sa huli, lahat ay nakadikit kay Roland. Oh, isang mabilisang pagwawasto, si Maggie ay nasa kanyang ulo pala. Pagdating sa mahabang lihim na daanan, ang grupo ay maayos na nakarating sa pangunahing tarangkahan. Sa ilalim ng gabay ni Isabela, sa lalong madaling panahon ay nakatayo sila sa harap ng isang engranding bulwagan. Pagbukas ng mga pinto, sinalubong sila ng mga larawan ng mga nakaraang papa na nakahanay sa mga pader,
na ang larawan ni Acres ay kitang-kita sa gitna. Naglakad si Roland sa bulwagan, tumitingin sa paligid hanggang sa magtagpo ang kanyang mga mata kay Acres. Napakaganda at napakalakas niya. Si Ana, na nakatayo sa tabi niya, ay nagkomento kung gaano siya kaganda, nagpapasalamat na wala na siya, kung hindi. Nang marinig ito, marahang ginulo ni Roland ang buhok ni Ana at tinanong kung ano ang kanyang iniisip. Sa loob-loob niya, naisip niya na kahit buhay pa si Acres, hindi siya basta-basta susuko. Ngunit dahil nandyan si Nightingale, napagpasyahan niyang itago ang kanyang mga iniisip sa kanyang sarili. Nagpatuloy ang grupo sa Illusion Chamber sa likod ng mga larawan. Ipinaliwanag ni Isabella na mayroong 9 na Magic Stone imprints, bawat isa ay nagtatala ng isang makabuluhang pangyayari sa kasaysayan. Kung gusto ni Roland, maaari niya itong i-activate bawat isa. Tumango si Roland bilang pagsang-ayon. Ginamit ni Isabella ang kanyang mahika, at biglang parang nawala ang lahat, bagamat biglang naramdaman ni Roland na may humahawak sa kanya. Si Nightingale, na natakot, ay nagtanong kung ano ang nangyayari. Nilinaw ni Isabella na ang mga ilusyon na nilikha ng mga imprints na ito ay direktang nakakaapekto sa kanilang paningin, na parang nawala sila, ngunit sa katotohanan, nananatili sila sa parehong lugar. Parehong mahigpit na nakahawak sina Ana at Nightingale sa mga kamay ni Roland. Maya-maya, lumitaw ang mga imahe sa kanilang harapan, na nagpapakita ng mga mangkukulam mula sa Federation sa matinding mga debate. Habang nagsisimula ang huling ilusyon, si Agatha ay curious na nagtanong kung sino ang mga taong ito. Ipinagpalagay ni Phyllis na maaaring sila ang mga unang nagtatag ng Federation. Si Roland, na interesado, ay ipinaliwanag ni Phyllis na pagkatapos ng unang banal na digmaan, ang mga nakaligtas na Transcendent Witches ay tinatag ang Federation. Bigla niyang napagtanto kung ano ang kanyang nakikita at sinabi na ito ang maalamat na Oath of the Three Queens. Tuwang-tuwa sina Agatha at Phyllis, ngunit hindi pamilyar si Roland dito. Ipinaliwanag ni Agatha na ito ay isang mahalagang sandali nang lumipat ang Federation mula sa isang maluwag na organisasyon tungo sa isang pinag-isang organisasyon. Pagkatapos ng unang banal na digmaan, ang Federation, na kontrolado lamang ng mga mangkukulam, ay nabuo. Ngunit ang mga panloob na debate sa pamamahala at mga estratehiya laban sa demonyo ay nanatili ng matagal. Sa kalaunan, 3 makapangyarihang paksayon ang lumitaw, na damonadong ang iba pang mga Panginoon at lungsod-estado, at nagtatag ng isang tri-council na istruktura ng paggawa ng desisyon, na humantong sa pagbuo ng 3 pangunahing lungsod. Ang 3 pinuno ay naging mga reyna at bumuo ng tinatawag na 3 pangunahing upuan ng Federation. Mabilis na naunawaan ni Roland ang kasaysayan na ito, ngunit ang kanyang ekspresyon ay agad na nagbago, na agad na napansin ni Ana. Tumangala ang grupo at nakita ang isang larawan ng isang tao na walang nakakakilala sa kanila, maliban kay Roland. Ipinaliwanag niya na ang tao sa larawan, na may eye patch at nakaupo ng cross-legged sa isang mataas na upuan, ay eksaktong katulad ni Lon, ang mentor ni Garcia mula sa mundo ng panaginip. Samantala, sa kagubatan inamoy ni Lorca ang hangin at agad na nakahanap ng isang mixed breed na demonic beast, isang bear-like hybrid sa gitna ng kanyang pagkain. Nang magpapalit anyo na sana si Lorca, nakarinig siya ng mga yapak. Narinig din ng hybrid ang tunog, inangat ang ulo nito para makita ang 2 demonyo na papalapit. Ang hybrid beast ay naglabas ng garalgal na ungol sa direksyon ng mga yapak, nakatingin sa mga demonyo at sa kanilang matutulis na mga sibat na buto. Ang mga demonyo ay eksaktong katulad ng inilarawan ni Lightning. Ang hybrid beast ang unang sumalakay, ngunit nanatiling kalmado ang mga demonyo. Ang braso ng isang demonyo ay mabilis na lumubo, na sumalubong sa malaking paa ng hayop na may malakas na kalabog. Ang 2 halimaw ay nagbanggaan, nagtutulak laban sa isa't isa. Samantala, itinaas ng isa pang demonyo ang kanyang sibat. Naalala ni Lorca ang babala ni Lightning, kung makatagpo siya ng mga kaaway, dapat siyang umatras at magulat kay Roland. Dapat ba siyang manatili o umalis? Ang kanyang isip ay nagsimulang mag-render tulad ng isang Windows XP system. Sa katwiran, alam niyang dapat siyang umatras, ngunit ang pagnanais na lumaban ay kumukulos sa loob niya. Pagkatapos, nakapagpasya na siya. Nang itapon ng demonyo ang kanyang sibat na gawa sa buto, si Lorca ay tumalon mula sa kanyang pinagtatagwan, na naglalayong patungo sa demonyong nakikipagbuno sa nilalang nakahawig ng oso.
Habang tumatagos ang sibat sa katawan ng nilalang, kinagat ni Lorca ang braso ng demonyo. Ang demonyo ay umatras habang ang isa pa ay umihip ng sungay na nakasabit sa leeg nito. Ang malalim na tunog nito ay sumair sa katahimikan ng kagubatan at nagpatakbo sa mga ibon. Mayroon pa kayang ibang mga demonyo sa malapit. Sa anumang paraan, alam ni Lorca na kailangan niyang harapin muna ang dalawang ito. Ang natitirang demonyo ay bumunot ng palakol at hinampas ito sa kanya. Umiwas siya sa pamamagitan ng isang malakas na sipa sa lupa, na lumapag sa likod ng demonyo. Habang lumingon ang demonyo, ikinulot ni Lorca ang kanyang malaking buntot sa isang kawit at hinigupit ito sa likod ng demonyo, na nagpatalsik dito sa isang puno. Habang siya ay gumalaw upang samantalahin ang kanyang kalamangan, sinusubukang tapusin ang demonyo, hinawakan ng demonyo ang kanyang kamay. Instinctively, naramdaman niya ang panganib mula sa likod. Ang isa pang demonyo ay nakabunot na ng isa pang sibat na gawa sa buto, at ang kanyang braso ay ganap na na-regenerate, na naghahanda para sa isa pang pag-atake. Hindi ba't dapat itong tumagal ng higit sa kalahating oras para maghilom? Sa gulat, alam ni Lorca na siya ay nasa problema. Ang sibat ay papalipad na sa kanya. Kailangan niyang sumugal. Bumalik siya sa kanyang normal na anyo, at ang kanyang anyong lobo ay mabilis na lumiit. Bahagya niyang naiwasan ang sibat, at ang sibat ay tumama sa ulo ng isa pang demonyo. Pagkatapos ng ikalawang round, ang braso ng demonyo ay nalanta. Nang hindi nag-aatubili, siya ay tumalon, na ibinabago ang kanyang kamay sa isang kuko ng lobo, at dinurog ang ulo nito. Sa wakas, si Lorca ay huminga ng maluwag. Bigla, narinig niya ang isang tunog na nagmumula sa isang direksyon, kaya mabilis siyang umakyat sa isang puno. Anuman ang kanyang nakita ay nagpatigil sa kanya sa kinatatayuan niya. Sa labas ng kagubatan, isang napakalaking demonyo. Nakita niya ang ilan na gumagapang sa lupa, at ang iba ay lumilipad sa langit, at sa loob nito, nakita niya ang ilang mga napakalaking nilalang na higit sa imahinasyon, lahat ay gumagalaw ng paisa-isa patungo sa kanyang direksyon.